Ilang paglindol na ang naranasan mo sa iyong buong buhay? Ang deadliest na lindol na naranasan ng Pilipinas ay naitala noong August 17, 1976. Ito ay ang Moro Gulf Earthquake ng Southern Mindanao na may 8.1 magnitude. Nagsani ang paglindol na ito ng isang tsunami na kumitil ng libo-libong mga buhay at milyon-milyong mga danyos ng mga ari-arian. Nitong nakaraang buwan ay nakaranas ulit ng paglindol ang ilang bahagi ng bansa. May paraan ba para ma-predict o malaman natin kung saan at kailan magaganap ang isang lindol? Ang earthquake prediction ay nangangailangan ng advance, specific time, location at magnitude ng isang future quake. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nagiging successful na earthquake prediction, pero ayon sa mga scientist ay pwedeng ma-forecast ang isang lindol. Ang earthquake forecast ay nagsasabi sa iyo ng chance or probability ng range ng isang future earthquake sa isang partikular na rehiyon, kasama na dito kung gaano kalakas ang lindol at gaano kadalas mangyayari over a specified time period. Ang mga forecast ng lindol ay binubuo batay sa mga obserbasyon ng nakaraang aktibidad ng lindol. Ang earthquake monitoring dito sa Pilipinas ay pinaiting sa pamamagitan ng operasyon ng 92 Seismic Network. Ang ganitong klase ng network ay ginagamit upang maunawaan ang pattern ng lindol, masukat ang kanilang lakas o magnitude at maging handa sa mga potensyal na epekto ng lindol. May mga palatandaan din sa kalikasan na maaaring magbigay ng babala bago mangyari ang isang lindol. Narito ang ilan sa mga posibleng palatandaan. Paggalaw ng hayop. Minsan, maaaring mangyari na magkaroon ng pagbabago sa kilos ng mga hayop bago mangyari ang lindol. Maaaring maging agresibo, nerbyoso o kakaiba ang kilos ng ilang hayop. Paggalaw o pag-ikot ng ilog o lawa. Ang lindol ay maaaring magdulot ng pagbabago sa anyo o direksyon ng mga ilog at lawa. Pag-alsa ng lupa. Pwedeng maging senyales ang pag-alsa ng lupa o pag-aangat ng ibabaw ng lupa bago ang lindol. Ito ay maaaring maging sanhi ng paggalaw ng tectonic plates sa ilalim ng lupa. Mahalaga ang pagiging maingat at pagtutok sa kapaligiran. Subalit, ang lindol ay maaaring dumating ng biglaan at ito'y kadalasang hindi maipapahayag ng mga natural na palatandaan. Kaya't mahalaga rin ang pagiging handa at ang mabilisang pagsunod sa mga safety guidelines ng lokal na pamahalaan. Now, you know!